Tiningnan ko kung anong pagkain ang trip ko sa dala nila. Nakita ko iyong donut na may bavarian at strawberry flavor. Kaya kumuha na ako ng tag-isa. Marami naman kasi iyon dahil 2 box. Nagsimula silang magkwentuhan habang kumakain. Ako naman ay nakikinig lang dahil wala naman akong alam sa mga topic nila. Noong matapos silang kumain ay sabi ni tita, sige na Regan, i-set up mo na ang salam, doon na tayo magiinuman. Tumayo naman agad si Cherry tinulungan ako. Parang pangkainan rin ang setup ng inuman nila dahil kailangan nilang malalapad na plato dahil seafood pa rin ang pulutan at kailangan ng paglagyan ng mga balat ng hipon. Nagsimula ang masayang inuman na may kasabay na kantahan. Kahit papano ay nawala na ang aura ng pagka-corporate boss ni Graham. Tawa na iyon ng tawa at panay na ang sandal sa akin. Doon kasi ako pinatabi ni Cherry para raw maging close ako kay Graham, lalo at halata raw na ilag ako roon. Paano ba naman kasi na hindi, parang isang corporate director sa mga Korean novela talaga ang itsura at tindig noon. Pero dahil sa tama ng alak, ay medyo lumambot na siya at mabait na rin. Hanggang sa marinig kong sinabi ni Clea kay Tita Gwinnett, mabuti ka pa may kasama ka dito sa bahay mo. Samantalang ako, mag-isa lang sa kondo. Walang kaligayahan. Sabi naman ni Tita, Sira, anong tingin mo sa akin? Pinapakinabangan sa ibang bagay si Regan. Bakit hindi ba? Diba stepsister mo lang naman ang nanay niya? Sabi naman ni Tita, Hello, wala akong sinabing stepsister ha. Half-sister ko ang nanay niyan. Dahil pareho kami ng ama. Ibig sabihin, literal na magkadugo pa rin kami ni Regan. Kaya hindi pwede yung maruming iniisip mo. Talaga? Kahit konti, hindi sumagi sa isip mo na gawin yan kasama siya? Sabi naman ni Tita, tigilan mo nga ako, Clea. Ganito na lang. Ano ba talagang gusto mo at pinupush mo ang issue na yan sa akin? Wala lang. Gusto ko lang alamin kung hindi mo siya personal na pag-aari. Dahil kung hindi, baka pwede ko siyang maging service boy. Sabi naman ni Antoinette, Uy, Clea, lasing ka na no. Hindi mo ba nakikita na magkatabi lang kayo ni Regan? At naririnig niya lahat ng sinasabi mo? Sabi naman ni Clea, nagpapakatotoo lang naman ako, no? Tsaka may usapan tayo, di ba? Lahat ng pag-uusapan rito ay hanggang dito lang at atin-atin lang din. Walang magkukwento sa iba. Kaya no offenses ang topic rito. Sabi naman ni Tita Gwinnett. So, what's your proposal? Remember, nangangailangan ng financial assistance si Regan dahil mag-aaral pa lang siya sa pasukan. Sabi naman ni Clea, How about once a week? Pupunta siya sa kondo ko. Sasamahan niya lang ako buong maghapon, from morning to 6 p.m. Then after noon ay uuwi na siya. Gusto ko lang na may makausap sa maghapon. Baka kasi mabaliw na ako. Puro na lang financial statement at corporate reports ang laman ng utak ko. Sabi naman ni Tita, So, how much? 5,000 per visit. Ha? 5K lang? Gulat na sagot ni Tita. Sabi naman ni Antoinette, Ako na lang kukuha kay Regan. Once a week, 7,000 per visit niya sa unit ko. Sabi naman ni Cherry, Ako, 8,000 per visit. Muling tinignan ni Tita Gwinnett si Clea at tinaasan ng isang kilay na parang hinihintay na magbid ng mas mataas. Sabi naman ni Clea, Last price ako sa 5,000 per visit. Sabi namang muli ni Tita, ang isang company director at anak ng isang business tycoon nagpapatalo sa bidding ng halagang 8,000. Are you sure na ganyan lang kababa ang price mo sa iyong kaligayahan?
Remember, 20 years old pa lang si Regan. Pwede niyang gawin ang lahat ng gusto mo. Tila natauhan si Clea sa mga sinabi ni Tita Gwyneth. Tapos suminga siya ng malalim, sabay sabing, "Okay, fine. Last price, 12,000 per visit." Sabi naman ni Tita Gwen, 15,000, then you have a deal. Okay, fine. 15,000. Pero maghuhugas ka ng plato sa bahay, Regan, na. Wika noon sa akin na tila sinusungitan na naman ako. Sabi ko naman, "Naku, hindi lang po hugas ng pinggan ang gagawin ko. Pwede rin po kitang ipagluto ng masasarap na pagkain. Magaling po akong magluto." Sabi naman ni Tita, si Regan na nagluto ng butter seafoods na yan. Nanlaki naman ang mga mata ni Clea, sabay sabing, "Really? So, you really know how to cook, ha?" Opo, marunong akong magluto." Sagot ko pa. Okay, fine. Sana lang hindi ko pagsisihan ng 15,000 deal na to. Wika niya, tapos sumandal na agad sa akin. Sabi naman ni Antoinette, "Wala talaga tayong panama sa isang corporate director, no?" Sabi naman ni Tita, "Pagbigyan niyo na si Clea. Sa ating apat, siya ang may pinakamalungkot na childhood. At kahit ngayong malaki na siya, nakakulong pa rin siya sa mga batas ng corporate world at family niya." Sabi naman ni Cherry, "Okay, fine. Kung hindi lang kita love, ay hindi talaga ako magpapatalo sa bidding na yan. Regan, take care of Clea, ha? Kapag naroon ka sa kanya. Love namin yan kahit masungit yan madalas." Wika pa ni Cherry. "Yes po, ma'am." Sagot ko naman. Tapos nagpatuloy na sila sa pag-inuman. Dahil sa kanya-kanyang baso iyon, kaya kung sino ang mabilis uminom, ay siya ang unang malalasing. Inaabangan ko lang kasi ang mga baso nila. Kapag wala ng laman ay lalagyan ko na ng isang pirasong ice cube, tapos tsaka ko bubuhusan ng alak hanggang sa mapuno ito. Sumapit ang 10 p.m, lahat sila ay nakahiga na sa sofa. Wala nang kumakanta. At wala na ring tumatagay dahil tulog na. Kaya naman, yung mga alak sa baso nila ay pinagsama-sama ko na sa isang tall glass at ako na ang uminom. Nagdahan-dahan na rin ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan habang hinahayaan ko lang na tumutugtog ang music sa TV. Pero hinanaan ko na dahil past 10 p.m. na nun. Curfew na ng pag-iingay. Noong mailigpit ko na lahat ay tsaka na ako naghugas at nagtapon ng basura sa labas. Para kahit tanghaliin ako ng gising ay siguradong mapipick up ng garbage collector ang basura namin. Lalo at mga seafoods iyon at kailangan na ma-dispose na talaga agad. Kumuha ako ng isang malaking mug at pinuno ko ng ice cream tsaka ako muling umupo sa sofa. Isa-isa ko silang pinagmamasdan habang mga lasing. Enjoy na enjoy rin ako sa pagkain ng ice cream habang nag-music trip doon sa sala. Tapos ang ganda pa ng view ko. Naisip ko na napaka-big time ng presyo ni Tita Gwen sa whole day na pagbisita ko kay Clea. 15,000, isang araw lang yun. Hindi ko ma-imagine na pwedeng magkaroon ng ganong kalaking sideline. Mautak rin talaga si Tita Gwen. At ginamit ako para makalikom rin ako ng malaking halaga. Sa ganong paraan, kahit pa siguro hindi ako bigyan ng pera ni Tita Gwen, ay makakaya ko ng pag-aralin ang sarili ko. Kung gano'n naman na 60,000 per month ang matatanggap ko mula kay Clea, talo ko pa ang pangkaraniwang empleyado na pumapasok sa opisina. Tax-free pa iyon at walang kahit anong deductions. Noong matapos akong makakain ng ice cream, ay nakita kong nagising si Tita Gwen. Sabi ko sa kanya, "Tita, alalayan na kita sa kwarto mo para makatulog ka na po ng mahimbing." Sabi niya naman, "Regan, kaya mo ba silang buhatin pa itaas? Dalhin mo sa kwarto ko.
latagan na lang natin ng foam sa sahig. Siguradong magagalit sa akin ng mga yan kapag sa kwarto ako natulog, tapos sila ay sa sala lang inumagam. Sabi ko naman, hindi naman po ako lasing tita, kaya sa tingin ko po ay kaya ko silang buhatin isa-isa. Mga slim rin naman sila kagaya mo. Okay, sige. Unahin mo na muna akong alalayan papaakyat. Tapos i-set up muna natin ang tutulugan nila bago mo sila iakyat roon. Okay po. Sagot ko pa tapos inalalayan ko na sa bewang si tita. Tapos umakyat na nga kami. Kinuha ko ang reserbang 2 foam sa kabilang kwarto. Tapos si tita naman ang naglabas ng mga kumot, unan at pangsapin sa foam. Ako na ang naglagay noon dahil agad na ring humiga si tita. Noong nakaset up na ang lahat, ay tsaka na ako bumaba para sunduin naman ang iba. Una kong binuhat si Graham. Napaka-inosente ng mukha niya kapag tulog. Para siyang isang simpleng dalaga lang, pero isa pala siyang company director at anak ng business tycoon. Dahan-dahan ko siyang binuhat at inilapag sa kama, katabi ni tita. Tapos sa baba ng mga foam naman, sila Cherry at Antoinette. Noong ayos na ang posisyon nila, ay nilaksan ko na ang aircon. May mga makapal na kumot naman sila, kaya hindi naman sila lalamigin ng sobra. At alam kong kailangan nila ng lamig sa katawan, lalo at mainit ang katawan nila gawa ng nainom na alak. Noong nakasetup na silang lahat, ay lumabas na ako ng silid at bumaba. Pinatay ko na ang TV tapos pinalitan ko muna ng bagong sapin ang mga sopa para hindi sila madiri sa kinabukasan na amoy seafoods iyon. Muli ako lumabas para sa huling pasada sa gate kung nakalak na ba ng maayos. Tapos tsaka ako naglock ng mga pinto at bintana. Pagkarating ko lang sa aking kama ay doon ko palang naramdaman ang pagod. Hindi naman ako lasing sa alak, pero pagod naman ako sa dami ng ginawa ko. Naisip kong sulit ang event na iyon. Nakilala ko ang mga kaibigan ni Tita Gwyneth at nagkaroon ako ng napakalaking sideline. Siguradong makakaipon ako ng malaki-laki sa buong duration ng pananatili ko kay tita. At least kapag umuwi ako sa amin, ay hindi ko na kailangan humingi ng pera kay tita dahil malaki naman ang maiipon ko. Bala ko rin kasi na patayuan ng bigasan si mama. Kakaunti kasi ang rice dealer sa lugar namin. Kaya iyon ang negosyong gusto ko pang pag-ipunan para sana kina mama at isang tricycle para maging service sa delivery. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip ng mga pangarap ko at plano sa perang maiipon ko kung sakaling magtuloy-tuloy nga ang sideline ko kay Crea. Kinabukasan, maaga akong nagising. 6:30 a.m. 6:30 a.m. pa lang noon. Naisip kong bumangon na ng maaga para ipagluto sila ng pang-almusal. Nagtungo muna ako sa kwarto ni Tita Gwen para silipin kung nagising na ba silang lahat at kung meron ba silang request. Pero tulog na tulog pa rin silang lahat. Kaya naman, diretso na akong bumaba at nag-isip ng lulutuing pang-almusal. Hanggang sa maisip kong ipagluto sila ng arroz caldo o iyong lugaw na may sahog ng manok. Masarap akong magluto ng ganun. Simple lang naman kasi ang style para maging masarap iyon. Parang magtitinola lang din ng manok, magisa ng maraming luya at itustado at kapag tustado na ay tsaka aalisin. Tapos sunod na igigisa ay ang bawang hanggang sa maging tostado na rin. Pero siguraduhin hindi magkakaroon ng sunog para walang mapait na lasa. Tsaka na ilalagay at igigisa ang sahog ng manok. Kung sa leveling,
Parang pang chef level talaga ang talent ko pagdating sa lugaw na iyon. Dahil madalas kami magluto ng ganoon sa bahay. Kaya sobrang kabisado ko na ang proseso ng pagluto noon. Noong malapit ng magluto ay naglagay na ako ng 4 na medium size na bowl sa lamesa na paglalagyan ng lugaw. Tapos iniligay ko na ang malaking kaldero sa gitna ng lamesa para madaling makakuha ng lugaw. Naglagay na rin ako ng 1 pitsil na malamig na tubig at 4 na baso sa lamesa. Tsaka tinabihan ng 4 na pirasong paracetamol. Halos kakatapos ko lang maglapag ng mga iyon ay naririnig ko na silang nagkakaingay sa itaas. Ano ba yan? Sobrang bango naman. Ang hirap tuloy tiisin na hindi bumaba. Rinig kong sabi ni Cherry. Tapos isa-isa na silang nagsibaba. Sabi naman ni Antoinette, "Anong niluluto mo? Bakit sobrang bango niyan?" Sabi ko naman, "Arroz caldo po, pang almusal niyo." Bakit ganyan kabango? May malapit na luguan sa bahay ng parents ko. Palagi akong dumadaan roon noong nag-aaral pa ako ng high school. Pero hindi naman ganyang kabango eh. Siguro sobrang sarap din niya. Kayo na po ang bahalang humusga. Nakaready na po at pwede na rin po kayong kumain. Pagkaharap namin ni Clea sa lamesa ay sabi niya, "Thanks God at may nakahanda ng paracetamol at tubig. I really need this." Wika niya at agad na dumampot ng gamot at 1 basong tubig. "Ako rin, kailangan ko rin yan." Dagdag naman ni Cherry at sinundan na rin siya ni Antoinette. Agad na silang nagsiupo at ako na ang nagsandok ng arroz caldo sa mga mangkok nila. Makikitang napapapikit sila habang nilalanghap ang napakabangong amoy ng pagkain. Ilang saglit pa ay pababa na rin si Tita Gwyneth. "Mabuti at nagluto ka na agad ng pang-almusaragan." Wika niya tsaka dinampot ang 1 gamot at uminom na rin muna bago umupo. Sabi naman ni Clea, "Ang sarap naman ng pagkakaluto ng arroz caldo na to. Mahilig ako rito pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Kahit paminsan ay nag-order na ako nito sa mga hotel na napapasukan ko. Hindi ganito yung lasa eh. Maswerte ka talaga, Gwen, dahil may kasama kang magaling magluto sa bahay." Sabi naman ni Tita, "Sinabi mo pa. Unang araw pa lang rito ni Regan ay na-impress na agad ako sa niluto niya. Kaya hindi ako magsisisi na kinuha ko siya para pag-aralin. Bawing-bawi naman sa serbisyo niya. Kita niyo naman, di ba? Ang linis ng bahay ko. Dahil yan sa kanya." Sabi naman ni Clea, "Ngayon pa lang ay nakikita ko ng magiging fruitful ang investment ko para kay Regan na. Ako rin, Regan, na ipagluto mo sa bahay." "Opo ma'am, walang problema. Basta sabihin niyo lang po in advance ang gusto niyong pagkain na ipapaluto para makabili rin ako ng kailangang ingredients." "Okay, no problem." Nakangiting wika pa ni Clea. Matapos silang makakain ay napasabi si Clea, "Nawala bigla ang sakit ng ulo ko ah. Parang naging gamot sa sakit ng ulo ang kinain ko. Sobra akong narelax at natuwa." Sabi naman ni Tita Gwen, "Doon na muna kayo sa sala tumambay. Mukhang kulang pa kayo sa tulog eh." "Oo Gwen, tama ka. Pero magre-relax lang kami saglit, then after ng 1 oras ay aalis na rin kami." "O sige," sagot pa ni Tita. Hinintay ko si Tita Gwen na makatapos kumain bago ako nagligpit ng mga plato at nagugas. Noong makatapos akong maghugas ay nagkanya-kanya na silang ayos ng sarili. Uuwi na raw. Kaya naman lumabas na ako at ipinagbukas sila ng gate. Sabi ni Clea, "See you on Saturday, Regan na, kung wala akong mahalagang gagawin." "Okay po ma'am." Sagot ko naman. Tapos ngumiti siya ng matamis, tsaka na nag-drive papalabas ng gate at umalis na. Maging sina Cherry at Antoinette ay magiliw rin na nagpaalam sa akin bago sila umalis ng compound.
Noong makaalis na sila ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Naabutan kong naroon si Tita Gwen sa salam. Nakahiga at nakapikit. Sabi ko naman, "Masakit pa rin po bang ulo mo, tita?" "Oo, Regan eh." "Sige po, kukuha kita ng ice bag. Mabilis yun makapagpakalma ng sakit ng ulo." "Okay, sige." Sagot niya naman. Agad akong naglagay ng yelo sa ice bag at inilapag sa ulo ni tita habang nakasandal pa rin siya. Tapos kinuha ko ang kamay niya at minasahe ng marahan para mas lalo pa siyang marelax. Nagulat ako noong marinig na humihilik na siya. Mukhang kulang pa siya sa tulog. Kaya inalis ko na ang ice bag sa ulo niya at ipinatong ang kamay niya sa throw pillow. Tapos doon na muna ako sa may terrace tumambay habang nagbumuni-muni. Noong magising si tita ay umakyat na muna siya sa kwarto dahil ipagpapatuloy ang pagtulog. Kinagabihan ay muli ko siyang hinilot sa ulo para tuluyan ng mawala ang sakit noon. Hindi naman sobrang masakit. Pero naroon pa rin daw ang pakiramdam na medyo mabigat. Kaya hinilot ko siya sa ulo bago siya natulog. Sumapit ang araw ng Lunes, may pasok na ulit si Tita Gwen. Gabi pa lang ng Sunday ay nagluto na ako ng pork steak na ipapabaon ko sa kanya. Naglagay na rin ako agad sa Tupperware ng baunan para diretsong lagay na lang sa lunch bag kapag aalis na siya. Gumising ako ng maaga para magsaing ng kanin. Kumain muna siya ng almusal at pinaulam ko siya ng pritong daing na bangus na ako mismo ang nagdibon at nagtimpla. Kaya alam kong masarap iyon. Tapos tsaka ko siya ipinaglagay ng kanin sa isang Tupperware at inilagay sa lunch bag kasama noong pork steak. Sabi niya naman, "Na-excite na tuloy akong kumain ng lunch, Regan." Sabi ko naman, Paanong na-excite ka, tita? Kumakain ka pala ngayon ng almusal." "Basta, excited akong kumain yung pork steak mo dahil ang bango eh. Tapos may saging pa na pang dessert. Tsaka ano pa tong laman ng lunch bag ko? Butterscotch at Minute Maid na orange juice. Nakakatuwa naman. Para akong elementary sa dami kong baon na treats." Masayang wika niya pa na parang bata na gusto nang kainin in advance ang baon niya. Sabi ko naman, "Para ganahan ka magtrabaho dahil marami kang masasarap na baon." Anong ulam sa dinner?" Sabi ko naman, "It's a surprise para ganahan ka rin umuwi ng maaga." "Ano ba yan? Parang bawal na ako mag-overtime Sayang kasi kung late ako makakauwi. Siguradong malamig nang ipiprepare mong pagkain." "Kaya nga, huwag ka na munang mag-overtime, tita. Mag-focus ka sa trabaho mo maghapon para matapos mo lahat ng kailangan mong tapusin on time at makauwi ka rin ng maaga." "Ano ba yan? Parang ayoko na tuloy pumasok. Parang gusto kong dito na lang ako sa bahay maghihintay ng oras ng kain dahil masasurprise ako sa ulam." "Naku, yan ang wag na wag mong gagawin, tita. Remember, may bibig kang pinapakain dito sa bahay at pag-aaralin mo pa ako. Kaya hindi ka pwedeng mawala ng trabaho." "Oo, alam ko naman yan. Pero..." "Naku, tita, wag lang pero. Tara na, pumasok ka na sa trabaho para marami kang magawa at matapos mo rin ng maaga. Ilalagay ko na tong lunchbox mo sa kotse. Baka maisipan mo pang kainin eh. Panay pa rin kasi ang silip mo sa mga baon na nasa loob." "Oo, parang gusto ko nang kainin yung mga dessert na yan." Wika niya at parang bata na sumusunod sa akin papunta sa kotse. Pagkapasok niya sa kotse ay agad na rin akong nagbukas ng gate. Tsaka na siya umalis. Matamis pa ang ngiti niya habang kumakaway siya sa akin habang papalayo ang sasakyan. Naisip ko na lang na maswerte ako dahil nagkaroon ako ng tiyahin na kasing ganda at kasing bait ni Tita Gwyneth.
Noong papasok na sana ako sa loob ng gate, ay narinig kong tinawag ako ni Chelsea. Regan, gusto mo bang sumabay mag-jogging? Sabi ko naman. Oo, ayos lang. Kaso, hindi pa ako nakabihis eh. Magiging cause of delay lang ako sa'yo. Lalo at mukhang nakaredy ka na. Ano ka ba? Willing to wait naman ako. Mas masaya pa rin mag-jogging na may kasama. Besides, maaga pa naman Wika niya at biglang sumunod sa akin sa pagpasok sa compound. Akala ko pa naman ay doon niya lang ako hihintayin sa tapat ng tindahan nila. Pero sumunod siya hanggang sa may sala at doon na upo. Sabi ko naman, saglit lang magbibihis lang ako. Oo, sige, take your time. Wika niya kaya umakyat na ako agad at nagbihis ng damit. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.